So, kanina nakita natin na si Sinking Sinoy ay kasama sa lakad sa Karkar Cebu sa inauguration ba gayon ng tourist resting area. Hindi ko alam kung ano ang ganap ng tourist resting area. Ito nga po yan, di ba, na-discuss natin kanina. Nandun si Sinking Sinoy din kasama si Ma'am Shi at saka si VP Sara sa Karkar Cebu. Talbog ang mga Ensaymada vloggers. Ewan ko, sana may kasamang Ensaymada. Comment nyo sa comment section kung sino yung mga kung may makita kayo Ensaymada vloggers na nag-cover ng event ni VP Sara at saka ni Ma'am Shi sa Cebu, sa opening nga po ng tourist resting area. Kasi nandun si Sinking Sinoy, diba? Bigla daw siyang napadpad sa Cebu. Baka nayaya ni Queen Palaka, diba? Kasi close sila yan diba? Para siyang ampon. Baka magulat na lang tayo, crony na ito, right? Tama ba? Baka magulat tayo, crony na yan siya. Good luck na lang tayo. Sana all crony, no? Crony ba? Anyway, di sana all na lang. Di sila na. Nananalo sa tayaan, crony pa. Ay, sana all talaga. Talbog, lahat tinalbogan niya, no? Talagang nagtagumpay si Sinking Sinoy na mapasok ang administrasyon ngayon. Kasi sa administrasyon po ni Pangulong Duterte, ligwak talaga siya sa banga. Di ba nag-apply pa nga yata yan sa DFA? Nung si Cayetano ang namumuno sa DFA. Department of Foreign Affairs. Nagmamaktol nga yan siya kasi maliit daw ang sweldo. Sabi niya, the DFA needs me more than I need them. Something like that, no? Sabi niya, mas kailangan ako ng DFA kesa kailangan ko sila. Ganun siya, no? Mataas ang eri nito marami na tong salafi, huwag tayo magtaka. So, naliliitan siya sa sweldo sa gobyerno, di ba? So, hindi niya pinasok o hindi natuloy. Pero napansin ko, apakataba na talaga ni Akla ngayon. Namimintog talaga si Akla. Pahinga natin ng very, very light. Baka mamaya i-copyright niya ako. Talaga namang, akala ko ako lang ang may double chin Talagang, may double chin din pa. Talagang hayahay ang buhay ni Akla. Malusog na mimintog and sagana, hitik-liglig, nag-uumapaw, siksik-liglig kuno at nag-uumapaw ang biyaya kasi bigla siyang napadpad sa Cebu. Tsaka kung bigla kang napadpad, namnamin natin yung kanyang mga sinasabi, means to say, kung ikaw ang gagastos ng airfare mo, bigla siyang niyaya ni Ma'am Shi, kasi sa tingin ko si Ma'am Shi ang kaklose niya. Hindi naman niya sinabi sa kanyang caption, sa kanyang post na si VP Sara ang nag-invite. Wala naman dyan, thanks VP Sara for inviting me, 'di ba? On such short notice, parang ganon. Sa Cebu for this event, or maybe thank you so much Governor Gwen Garcia for inviting me ng biglaan. Wala siyang sinabi. So, it's either si Ma'am Shi ang nag-invite sa kanya, or kasama siya sa presidential plane, or may pambili talaga siya ng mamahaling airfare. Kasi pag bigla ang bili, mahal yan, di ba? Pagpalagay mo ng mga 7,000, 8,000 pesos. Ako kasi hanggang promo lang ako, mga ate at kuya. Kung hindi bababa ang local flights ng halagang 2,000, 3,000, hindi ko bibilin yan. Siyempre, kailangan wais tayo. Bilhin natin ahead of time. Ganun naman, di ba? Bubili tayo ng plane ticket ng mas maaga kasi mas mura pa. Pag malapit na sa mismong flight, siguro matik talagang tumataas yan or itinataas ng mga airlines, right? So, bigla daw siyang napadpad sa Cebu. Alam nga naman itong nagbarko. Nung kaya itong sasakay ng barko, masusuka ito. O mahihil sa biyahe at mabagal. So, most probably, nag-aeroplano ito. So marami talagang salapi si Akla, but that's not the issue. Si Akla po ngayon ay nagbabavlog na. Okay? Ayan, si Akla. Ang kanyang channel na mukhang wala ng mababa ang engagement dahil nga tamad naman siyang mag-live. Katulad niya, nag-live siya kahapon. Nag-live siya 3 days ago. And nag-live siya 5 days ago. Hindi siya yung regular. Ako nga, dahil nga maliit na channel tayo, pinipilit ko ang katawan ko na mag-live ng midnight Philippine time, past midnight. Kasi, kapag hindi ko ginawa yan, like nag-day off ako, bumababa yung aking engagement, bumababa yung statistics ko or analytics nilang tinatawag.
bumubulusok yung graph ng aking analytics na pinakita ko na yan dati sa inyo. And kapag ka ganun po, hindi ipopromote ng YouTube ang channel ko. So, pinipilit kong mag-vlog. Anyway, marami naman ako nakakalkal na mga topics, so i-vlog ko na. No, araw-araw hangga't maaari, regular basis. Yung GMA, yung ABS, yung iba pa mga channels, Diyos ko po, parang oras-oras naka-live. Naka-live yung kanilang mga noontime shows, naka-live yung kanilang mga balita, di ba? Naka-live yung kanilang mga soap opera, teleserye, naka-live. Kasi may kita po talaga sa ganyan, and gusto yan ng YouTube. Gusto, di ba? Siguro that's the way of YouTube to compete with other platforms, just like TikTok, Facebook, Insta, X or Twitter, no? Kaya number 1 ang YouTube, may Netflix pang karibal. Ay ang Netflix walang mga ads. 'Di ba? Yun nga lang nagbabayad ka monthly. Pero ang linaw ng mapapanood mo, 'di ba? Sa Netflix. So, gusto ng YouTube na platform nila ang laging pinagbababaran ng mga content creators. Kaya yung mga ABS, GMA, TV5 at kung ano-ano, or News5, kung ano-ano pang channels, YouTube channels, kahit yung mga vloggers and influencers, tinututukan nila ang YouTube kasi nga yun, malaki magbayad ang YouTube kumpara sa Facebook eh. Kaya lang yung iba natali na rin sa Facebook, di ba? Or gamay na nila yung rules ng Facebook, kaya mas gusto nila doon. Marami rin actually po mas marami ang tao sa Facebook. Kung ang pagbabasihan natin ay Filipino viewers. Sa US, mukhang mas preferred ng mga taga-US ang Insta at saka Twitter. Hindi sila masyado sa Facebook unless mga Pinoy yung nandyan. Pero yung mga Kano at ibang lahi, hindi sila babad sa Facebook. Tayong Pinoy ang babad sa Facebook. And ngayon, ang mga kabataan sa TikTok naman. Pero most of the Filipinos are, most of the demographics ng Pinoy ay nasa Facebook. Kaya, ang daming nagtitrending sa Facebook eh. Sa YouTube, bibihira. Oh. So, sa tingin ko po, again, yung kanyang channel ay merong 316 subscribers. 316,000 subscribers. So, 1/3 ng 1,000,000. Si Banat Bay nasa 670,000 subscribers. So, doble na yung kay Banat Bay, di ba? Kay Miss Maharlika, wala pang 100,000. Pero yung mga vlog ni Miss Maharlika, like mga 80,000, tingnan natin yung Boljak TV. Anyway, wag na lang, baka magbagal. Si Miss Maharlika ito nasa 80,000 eh. Basta wala pang 100,000 yung kanyang subscribers. Pero yung kanyang mga video, trending. Like, nag-80,000 ang views, nagna-90,000. Ang kay Sinking Sinoy, ayan lang oh. Well, may 20k siya yung kahapon. Pero 14k lang. Ay, may 27k naman siya. Pero mas lamang si Miss Maharlika sa kanya. 4 months ago, 65k, pero matagal na. So, expect mo na maraming views na matagal na eh. Kasi Miss Maharlika, isang araw pa lang, umabot na ng 80,000, no? Oh, depende sa topic. Daig ni Miss Maharlika ang engagement ni Sinking Sinoy. Pero hindi yan ang point natin. Dito sa vlog na to niya kahapon, meron siyang pangit na payo. Panoorin niyo kung gusto niyo. Pero kung hindi naman, ikwento ko na lang sa inyo ng mabilisan. Di ba yan sa topic niya about Mayor Binay of Taguig at saka si madilim na balak laban sa rice hoarders. Hindi ko naabot yung part na to kasi magla-live na tayo, so hindi ko na tinuloy ng panonood. Mayor Binay tsaka si ano ba to yung Mayor Cayetano, right? I forgot her name again. Lani Cayetano. Ayun, bati na daw yata. Okay na, nasettle na yung mga embo-embo ng mga barangay na mapupunta sa Taguig, Embo, Comembo, Rembo, ganon, East Rembo, ganon, Comembolar, kung ano man ang mga embo-embo. So, nasettle na daw. Yun yung topic niya. Sa isang topic naman sa live niyang ito na isang oras, ay tungkol sa paghuhoard ng bigas. Di ba nung nakaraan, halos kalahating bilyon. Sa Bulacan pa lang yun ha, yung nabisto ni na Tamba. Ngayon, ito nagpapayo at kayo magsabi sa akin kung mag-agree kayo na kademonyohan ang payo niya. Anyway, yung title niya, Madilim na Balak versus Rice Hoarders. Binigyan niya ng payo at nagtanong pa nga daw siya kay Tamba kung pwede niyang sabihin ito sa kanyang live or sa kanyang mga followers.
pinayuhan niya si Tamba sa vlog na to na, or at least sinabi niya na pinayuhan niya si Tamba na yung makukuhang bigas sa mga hoarders ay ilagay sa kadiwa. Okay, magandang advice, right? Kaya naghihinala ako eh. Marami siyang pinapayuhan, kaya siguro siya nandito sa Pilipinas, or habang nandito siya sa Pilipinas, nagbibigay siya ng mga ill advice, kadamonyohang advice, madilim na payo, or maitim na payo, or maitim na balak. Hindi madilim na payo, pareho lang, maitim at madilim. Maitim na balak, maitim na plano. Diba? Ilagay daw sa kadiwa. Oy! At mukhang pumayag si Tamba. Kasi okay, nahuli niyo yung mga naka-hoard na bigas, so kalahating bilyon. Bakit hindi niyo na lang itulong yan sa mahihirap diretsyo? Ipamigay niyo kung talagang 'di ba, tao sa puso ang pagtulong ng administrasyon ni Papshi. Excuse me. Ipamigay. Ang daming mahihirap sa Maynila. May paparating na malakas na bagyo, tong Guring ba yung kanina? Guring. Ipamigay na lang. Abay, ibibigay pa sa kadiwa, pagkakakitaan pa ng gobyerno, ang nahuli nilang mga naka-hoard na bigas, ay too so much. Well, kung gusto nyo panoorin yung video niya para malaman nyo kung tama yung aking pagkaka-deliver dito ng kanyang ipinapayo kay Tamba, edi panoorin nyo, baka mamaya mali yung pagkakasabi ko eh. Pero yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya kanina, na sinasuggest niya kay Tamba, or binibigyan niya ng payo si Tamba, na yung makukuha ng mga hoarded na bigas, o yung hinuhoard na bigas, ilagay na lang sa mga kadiwa at ibenta ng murang halaga. Aba, ay kumita na nga ang kadiwa, na-promote pa. Ay dapat i-distribute na lang yun sa mga tao. Ay through kadiwa, yung kadiwa na nilalangaw at ayaw balikan ng tao, pababanguhin nila. Mukhang maraming pinapayo si Akla, no? Sa tingin ko siya rin na nagpayo na magsama si VP Sara at saka si Madam sa isang event eh. Aside from magkaibigan naman si VP Sara at saka si Governor Gwen rather. Pero ramdam ko maraming ipinapayong hindi maganda itong si Kinemi Latik. Lalo na at 'di ba? Ramdam ko worried si Madam sa kanyang reputasyon at sa mga pasabog ni Miss Maharlika. Paano ika-counteract kapag ini-issue ni Miss Maharlika na may gap or may 'di ba may lihim na pananaraydor laban kay VP Sara ang kung sino man. Tapos ang pinapayo pa ni Akla sa videong ito kay Tamba ay ibenta yan sa kadiwa yung mga nahuli nyo. Ay, panalo. Ang galing-galing. Ay, magaling talaga siyang magpayo, mga ate at kuya. Siguro kaya nga may tiwala sa kanya. Sayang naman ang pagpapaaral kung hindi matalino. Charot. Pinapaaral ba siya o sarili niyang pera yun? Ay, kumikita naman siguro siya sa YouTube ng limpak-limpak. Nagbabayad ba siya ng buwis? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.